lahat kami Duterte vloggers, lahat kami Duterte supporters. Isa lang yung hindi po Duterte supporters. So kitang-kita talaga na ano, no? Kitang-kita talaga. Bali dalawa. 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 Pero kitang-kita na ang talagang pinatawag doon at ang kinikipit, at talagang tinatanong ng kung ano-ano ay yung hanay ng mga taga-suporta ni PRRD. So, dapat lahat tayo magpakilala sa kanila. Dapat lahat tayo may tapang tayong magsalita. Dapat lahat tayo may tapang na iparamdam sa kanila ang tunay nating pinagpis sa serbisyong binibigay nila sa taong bayan. Diba? Tama na yung ano, tama na yung, huwag nyo kaming takot-takutin. Huwag na tayong tinatakot-takot, diba? Bully. Kaya talaga kinuha ko talaga yung pagkakataon para i-explain. Anong pag sinabi mo bang pinagpuputahan ng mamamayang Pilipino, anong ibig sabihin doon? Mga ordinarong Pilipino kagaya natin, nagpapakahirap magtrabaho para magbayad ng buwis, para magbayad ng papakain natin sa pamilya natin. Kaya deserve natin ang magandang trabaho mula sa public officials natin. Huwag natin, ano yun, huwag natin luwagan yung ating standard dito sa ating mga public officials. Ayun lang, maraming salamat. Joey, tanong ko lang po, may tatanong lang ako regarding po kanina dun sa sagutan po ninyo ni Congressman Benny Abante. Nakaraan po kasi, inaamin po, ngayon po, tumindig po ang DDS, yung mga DDS vlogger, na hindi po yumuko sa mga congressman na kamukha ni Congressman Benny Abante, na gusto kayo mag-apologize. Ano po masasabi niyo? Well, kanina, alam kasi niya na hindi ako mag-apologize for the things that I said. Yun nga sinasabi ko, no? Hindi ko kayang mag-apologize sa mga bagay na pinaniniwalaan ko, parte yun ng karapatan ko. Kung paano ko kinikriticize ang kanilang trabaho, kung ano ang nararamdaman ko sa uri ng performance nila bilang mga congressman sa 19th Congress, I cannot apologize for something that I believe in. I cannot apologize for exercising my rights. Ayun po. At naintindihan naman ko ni Congressman Abante, so nag-agree kami na kung bad trip siya sa akin, kung nag-iinis siya sa akin, eh nire-respeto ko ang pagkainis niya sa akin. Pero ako, hindi ko talaga gusto ang trabaho nila sa 19th Congress. Ganun lang kasimple. Diba? Joey, ano po yung nararamdaman mo kanina habang nagkainitan kayo ni Abante? Tingin ko nagpapasalamat ako dun sa mga sa mga kasama natin doon, ng mga Duterte supporters din. Kasi talagang makikita mo talaga sa mukha nila na talagang nire-remind nila ako na Joey, naku, huwag ka magpapakontent. Medyo rin sila, medyo parang nag-aalala rin sila dahil ayaw rin nilang mag-escalate yung yung usapan dahil mahaba pa yung laban, so ayaw naman nilang mag-holy week ako sa detention. So, pero lahat sila talagang nakikita ko sa body language nila, tinitingnan nila ako na, alam mo yun, yung kumbaga parang may coaching ng onte, may mga nagpipitik-pitik na, huwag ka masyadong mahal, ganyan. Ayun, may mga ganun sila So, na-appreciate ko yun sa mga kasama natin. Inaasahan mo ba na malaya ka makakalabas ngayon sa House of Rocks? Hindi masyado. Hindi masyado kasi nagbaon na ako ng damit, nagbaon na ako ng Kasi sabi ko nga, kapag sensitibo kasi ako lalo na pag binabanggit ang magulang ko, pag binabanggit yung pamilya ko, sensitive talaga ako at nagiging tigre talaga ako pagka gano'n. So, naisip ko, baka mamaya pag tinitreat ko at yung mga ganong notes ko, talagang meron talaga akong masasabi na hindi maganda. So, at least kahit pa paano, kasama nung guidance ng organo ko, si Attorney Mark Manuel, kahit pa paano medyo na-control naman natin para mas maging parliamentary at makalusot at hindi siya binigyan ng reason para hindi kulong ako. Joey, tanong lang. Ano po yung pakiramdam nyo kanina natin ganyan sa loob? Do you feel something chilling or... Nagulat ako kasi sobrang madaming tao. Mas madaming tao kumpara dun sa nakaraan na session. So medyo nagulat ako, naisip ko parang, naku baka may balak sila, meron silang gustong gawin.
ng buong tapang at ng buong katapatan yung mga natatanong nila. Hindi naman ako magsasalita ng gawa-gawa ko lang eh. Sabi ko nga kay Denny Abante, in as much as nung nagmumura ako, sabi ko gano'n, at hindi naman ako tinuruan ng magulang kong magmura. Ako lang nagmumura sa bahay. Pero ang higit na importante tinuro sa akin ng magulang ko ay yung maging totoo ka sa sarili mo. Ayun. So, kaya buti naman nakasingit ko pa yun. Kasi naman, Ma'am Joy, how do you like to inspire other vloggers na bago pa lang? Dapat po ba silang matakot o dapat pa silang magpasapil? Ito po sa ginagawa tayo. At kasi parang ko naman, naaktingin ng mga nasa labas dito, particularly ang mga Duterte supporters. Ginagawa po itong tayo lahat ng mga BTS vloggers at lahat ng mga mamamayan na nagsasabi ano talaga nangyayari sa ating bansa. Dapat pa silang matakot o ganun pa din because this is guaranteed in our Constitution Article Section 4, dapat natin i-create ang ating mga kapunan. Siyempre, ang sasabihin ko, dapat i-create natin ang ating kapitan, ano? Pero alam mo kasi, hindi rin naman natin kaya aalis yung history ng TRICO at ng mga kongresista na nag-participate din sa Quadcom. So, ako naiintindihan ko na, siyempre, may history kasi na ang reason ng pinitulong nila ang mga taong hindi nag-agree sa kanila. Naiintindihan ko kapag kunwari, merong takot na mararamdaman. Pero siguro para labanan na lang yung takot na yun, para sa mga vloggers na kalinya natin, na nasa hanay ng mga Duterte supporters, una nating kapain sa puso't damdamin natin yung katapatan natin sa pinaglalaban natin. Kasi pagka pinaglalaban mo talaga tama, puro, at talagang malinis ang intention mo para sa kapwa mo Pilipino at saka para sa bayan mo, hindi ka matatakot, mananalo tayo. Ma'am Joey. Surprise na medyo nag-tone down siya. Actually, hindi siya nag-tone down. Medyo siya, nihat siya eh. In fact, sinasabihan niya ako kanina tungkol sa kung sinabi ko nga yung Universal Declaration of Human Rights tungkol sa Article 19 kasi yun eh, freedom of speech. Ito ay yung United Nations Universal Declaration of Human Rights na pinikinangan ng United Nations. May medyo maliit siya, pero siguro dahil sa naghanda rin naman tayo at inaral ko rin ng mabuti ang mga dapat kong isagot sa kanya. So, siguro importante talaga na dapat huwag natin bigyan ng reason para i-contempt tayo or maano. Kailangan talagang paghandaan. Ma'am Joey, mensahe niyo po sa mga DDS vloggers na kasamahan po natin at saka po doon sa mga nagsabi na mga duwag daw po yung mga DDS dahil hindi umaharap sa TRICO. 2 beses na kami pumunta sa TRICOM at bago kami humarap noong ngayon at nung nakaraang TRICOM session, yung unang session ng TRICOM, kami ay pumunta sa Supreme Court at nag-file ng kaso. Okay? Ngayon, hindi po karuwagan ang paglaban sa tamang pamamaraan. So sa unang-una pa lang na pumunta kami sa Supreme Court, inilaban na namin ang karapatan namin sa malayang pamamahayan. At up until today, yung mga Duterte supporters, yung mga kasama ko sa kaso at yung mga kasama ko dito sa session na to, lahat kami lumalaban para sa kalayaan nating mamamayan, kalayaan nating sabihin ang ating mga opinyon nang hindi natatakot at hindi sinesensor. So, sa mga nasasabi ko sa mga nasasabi ko lang sa nagsasabi ko, huwag kami, ayaw mo bang gawin yung ginawa namin? Hanggang saan yung pinaglalaban ninyo? Bukod sa sabihan kami ng kung ano uminin. Ma'am Joey, kanina, doon sa hearing, lumitaw na naman yung video ng isang tao na allegedly gumagamit ng pinagbabawal na drugs. At si BBM nga yun, yung tumukoy doon. Then, ang Tribe Committee hearing na ito is nakasentro para daw gumawa ng batas kontra fake news. Hindi malinaw kung fake ba yung video na yun o hindi. Pero apparently, they are debunking na ito is isang fake. Pero wala namang espesyalista na nakapagsabi na ito talaga is fake. Ngayon, since lumitaw ko yung video na yan at
sukat na naman yan. Kanina, maraming mga netizens na nagtatanong, nag-aaway na naman ang netizens. Totoo ba to? Hindi. Palagay po ninyo, in your own opinion, it's about time po ba na talagang suriin at para matungtungan na yung usapin na yan, sumagot na sa health quality drug test itong si Presidente. Pero lang naman kasimple yung kanina nagsalita si Kabayan Noli de Castro. Tinanong siya, paano ba matatapos ang bashing? Paano ba matatapos ang pagpo-question? Itong pulburon video, para matapos ang pagpo-question ng mga tao dyan sa pulburon video na yan, bakit hindi na lang mag-drug test? Diba? Para mawala na rin ang agam-agam namin lahat. Kung adik ka, kung hindi. Ngayon, kung adik ka, kailangan mong patunayan na ikaw ay fit para magsilbi bilang presidente namin. Kasi kung adik ka, hindi ka na maaasahan sa iyong judgment. Hindi ka na maaasahan sa iyong pagdidesisyon sa bayan. At kung gano'n, dapat umalis ka na sa pwesto mo. So, ngayon, yung hair follicle test na hinihingi na sa bayan ng Pilipino, no, yung video na yan, masasagot yan ng hair follicle test. Last na lang, Ma'am Joey. Sa palagay po ba ninyo, sa ngayon, meron na ba tayong mga measures, lalo na ang TRICO, nasasabi natin na nakuha nila dito sa third hearing na to, para makounter talaga ang fake news. Kasi hindi natin talaga malaman kung ano yung mga pinagkukuhanan ng mga fake news na to. At sabi nga ni Attorney Trixie, ang isang fake news, hindi natin masasabi na fake news yan, unless ma-verify natin ano talaga ang ibig sabihin ng fake news. Well, yun ang problema at napakaganda kasi yung punto na ni-raise ni Attorney Trixie nung nakaraang hearing. Hindi natin ma-define kung ano ang fake news. Ngayon, pang-apat na hearing na to, maraming badges ng constitutionality hindi mo kasi pwedeng diktahan kung ano ang opinion ng isang tao. Tinatawag ito na prior restraint, yung pagbabawalan mo or sasabihin mo kung ano ang sasabihin ng tao sa kanyang pamamahayag. Malaking question ito at sa totoo lang hindi ko masasagot yan kung ano gagawin nila, kung anong trip nila, kung ano magiging resulta nitong TRICOM na ito. Definitely susubaybayan namin mga Duterte vloggers kasi isang questionable or isang paglabag dyan tungkol sa konstitusyon, nakakaasa po kayo na gagawa kami ng aksyon at ilalapit namin yan sa Supreme Court kung gagawa sila ng batas na hindi naaayon sa ating karapatan. Final message, Ma'am Joey. Final message. Huwag tayong matakot. Sabi ko nga, kung yung puso mo malinis para sa bayan, para sa kapwa mo Pilipino, at kung doon ka lagi lulugar sa tama, hindi ka matatakot. At kung hindi ka matatakot, mananalo tayo. Mananalo tayo. Buwan Maiso! Ma'am Joey! Abuhay Sunday! Buwan Maiso! Abuhay! Thank you po, thank you. Thank you, ma'am.